Unang wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pinaghati-hatian ng mga kawal ang damit ni Jesus. Sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kani-kanino mapupunta ang bawat kasuotan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagninilay na ibabahagi sa atin ni Reverendo James R. Santos mula sa Kapisanan ni Jesus. Mga minamahal kong kapatid, ngayong araw nagtipon tayo upang pagnilayan ang huling 7 salita ni Jesus sa krus. Ang kanyang mga huling salita bago siya pumanaw. Hindi lamang ito mga salita ng isang taong naghihingalo. Ito ay mga salita ng pag-ibig, mga salita ng awa, mga salita na nagmumula sa puso ng Diyos na patuloy na nagmamahal hanggang wakas. At sa unang salita ni Jesus, para bang binubuksan niya ang kanyang puso sa atin. Hindi siya nagsasalita ng galit, hindi siya nagsasalita ng paghihiganti, hindi rin siya nanahimik. Bagkus, sa gitna ng matinding sakit, pagtataksil at walang katarungan, ang unang lumabas sa kanyang puso ay pagpapatawad. Nagsimula siya sa isang panalangin ng pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanyang ginagawa. Mga kapatid, subukan nating damhin ang sandaling ito. Naroon si Jesus sa krus, nakapako ang kanyang mga kamay at paa. Sugatan ng kanyang katawan, duguan at halos wala ng lakas. Bawat paghinga niya ay hirap. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay may hapdi at kirot. At bawat sandali ay puno ng paghihirap. Iniwan siya ng ilan, pinagtaksilan siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Pinagkalulo siya ng kanyang mga kaibigan, hinamak siya ng karamihan, at habang siya ay naroon, nakapako sa krus, may mga tumatawa, may mga nangungutya, may mga walang pakialam. Kung tayo yun, baka ang unang lalabas sa puso natin, Lord, bakit ako? Bakit nangyayari ang lahat ng ito sa akin? Nasaan ang hustisya? O kaya naman, Ama, parusahan mo sila. Pero si Jesus sa gitna ng lahat ng iyon, pinili rin niya ang magmahal. Ama, patawarin mo sila. Hindi niya itinanggi ang kanilang mga nagawang kasalanan. Hindi niya sinabi na tama ang ginawa nila. Pero pinili niyang magpatawad. At hindi lamang iyon, ipinagdasal pa niya sila. Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Parang sinasabi niya, Ama, kawaan mo sila, hindi nila lubos na uunawaan ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ito ang puso ng ating Panginoong Hesukristo, isang pusong marunong magmahal kahit nasasaktan, isang pusong marunong magpatawad kahit tinatanggihan. At dito tayo inaaniyahan ng Panginoon. Kasi kung titignan natin ang ating sarili, hindi madaling magpatawad. Lalo na kung ang nakasakit sa atin ay ang mga taong malapit sa atin, mga taong mahal natin, mga taong pinagkakatiwalaan natin. Ang sakit na galing sa ibang tao ay masakit na. Pero ang sakit na galing sa mga malalapit sa atin ay mas masakit at mas tumatagos sa ating puso. Gusto kong magbahagi mula sa aking sariling karanasan. Nung ginagawa ko po ang 30-day retreat na bahagi po ng aming formation bilang isang novice, may isang bahagi na talagang tumatak sa akin. Nung pagkakataon na yon, parang pinabalik tanaw ako ng Panginoon sa buong buhay ko. Naalala ko, nasa chapel ako noon, nakaupo sa gitna ng katahimikan, at doon isa-isa nang bumalik ang mga alaala. Yung mga masasaya, pero pati na rin yung mga masasakit. Yung mga pagkakataon na nasaktan ako, at yung mga pagkakataon na ako naman yung nakasakit. Hindi siya madali sa totoo lamang. May mga sandali na gusto ko na lang iwasan ang sinasabi sa akin ng Panginoon. Na parang gusto ko sabihin sa Panginoon, Lord, pwede bang wag na ito? Can we skip to the good part na lang? Kasi may mga taong naaalala ko na hanggang ngayon, may kurot pa rin sa puso ko yung ginawa nila sa akin. May bigat pa rin. Pero napansin ko, hindi ako pinipilit ng Diyos. Hindi niya ako minamadali. Parang tahimik lang siyang nagsasabi, Anak, nandito lang ako. Tingnan mo lang, kasama mo ako. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Pagbukas ng aking mga mata, nasa harap ko ang krus. Habang tinitignan ko si Jesus sa krus, unti-unti kong nare-realize, nakapako siya sa krus. Alam din niya ang aking sakit. Alam din niya ang aking mga pinagdaanan. At hindi lamang niya yun naiintindihan. Naranasan niya yun kasama ako. Pakiramdam ko nung pagkakataon na yon, hindi ako nag-iisa. Doon naging mas totoo ako sa Kanya. At sinabi ko talaga kung ano ang nasa puso ko. Lord, nasaktan ako dito sa bahagi ng buhay kong ito. Lord, galit pa rin ako sa taong ito. Lord, hindi ko pa siya kayang mapatawad. At alam niyo mga kapatid, sa pagkakataon na yun, naramdaman ko na okay lang palang sabihin yun sa Panginoon. Okay lang pala sabihin sa Panginoon lahat ng aking hinaing, galit at puot na naipon sa aking puso ng napakatagal na panahon. Kasi hindi niya ako kinundena, hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya sinabi na, dapat napatawad mo na sila. Matagal na panahon na yun eh. Sa halip, parang niyakap lang niya ako sa mga pagkakataong iyon. Hanggang sa dumating ang punto na nasabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko pa kaya magpatawad sa ngayon, pero gusto kong gustuhin magpatawad. Lord, hindi ko pa kaya, pero gusto kong gustuhin magpatawad. Simple lang, direct to the point, pero totoo. At doon nagsimula ang pagbabago. Hindi biglaan, ngunit araw-araw,
pinagdadasal ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po akong mapatawad sila. At sa bawat araw na lumipas sa aking retreat, napansin kong may unti-unting lumuluwag sa dibdib ko. Sa tuwing sinasabi ko, Lord, tulungan niyo po akong mapatawad ang mga taong ito. Yung bigat, hindi na ganun kabigat. Yung galit, hindi na ganun kasikip. Doon ko naintindihan na ang pagpapatawad, hindi pala pinipilit. Hindi rin siya instant. Ito ay biyaya, regalo ng Diyos, na dahan-dahan niyang ibinibigay habang natututo tayong magtiwala sa Kanya. Sa pagtatapos ng aking retreat, gumawa ako ng isang konkretong hakbang. Sumulat ako sa mga taong nakasakit sa akin. Isinulat ko ang lahat, ang sakit, ang lungkot, ang katotohanan na laman ng aking puso. At humingi rin ako ng tawad sa kanila. At sa huli, napagtanto ko na ang pinakamahirap kong patawarin ay ang aking sarili. Inialay ko ang lahat ng mga sulat na iyon sa paanan ng mahal na Birheng Maria, parang isang anak na nagsasabing, Ma, ito yung mga bigat sa aking puso na matagal ko nang dinadala. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang mga ito sa iyo at sa inyong anak. At sa pagkaalay na iyon, may nangyari. Hindi agad nawala ang sakit, pero gumaan ang aking puso, na tila ba'y may kapayapaan, may kalayaan. At sa tingin ko, ito ang pangyayari sa atin ng unang salita ni Jesus. Hindi niya sinasabing madali ang magpatawad, pero ipinapakita niya na posible sa tulong at awa at biyaya ng Diyos. Kaya ngayong mahal na araw, dalhin natin sa Kanya ang ating mga sugat. Tanungin natin ang ating mga sarili, anong mga bigat na aking pinapasan na dulot ng hindi ko pagpapatawad? Mga sama ng loob, sakit at sugat. Sino ang kailangan kong patawarin? At baka kasama doon ang aking sarili. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa ngayon, pero pwede kang magsimula sa isang tapat na dasal. Lord, hindi ko pa kaya, pero gusto kong matutong magpatawad. Tulungan mo ako, turuan mo ako. At habang pinapakinggan natin si Jesus sa krus na nagsasabing, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Alalahanin natin ang parehong awa, ang parehong pag-ibig, ang parehong kapatawaran na Kanyang ibinubuhos at ibinibigay sa atin. At sa pagdanas natin na tayo ay minamahal at pinapatawad ng walang kapalit, unti-unti rin nating matutunan ang magpatawad sa ating kapwa at sarili. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Ang atin pong itutugon, Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon. Sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Makinig ka, O Panginoon, sa aking panalangin at dinggin ang tinig ng aming hinaing. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon.
Lahat ng bansang ginawa mo ay paririto at sasamba sa iyo, at ipagdarangal ang pangalan mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila, gumawa ng mga kababalaghan, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon. Ikaw, O Panginoon, ay isang Diyos na maawain at mapagbigay, banayad sa pagkagalit, sagana sa kagandahang loob at katapatan, tunghayan ako at kahabagan. Ikaw ay butihin at mapagpatawad, O Panginoon.